Hindi ka lang inilagay dito sa mundong ito para lang mabuhay para sa sarili mo. Hindi lang to make money, to retire, and then die. Pwede mo ring piliin at gugulin yung buhay mo sa paghahabol ng mga bagay na magdadala lang sa'yo sa kabiguan. Haharap tayo sa Diyos isang araw. Huli na, hindi mo na alam kung iyan ba talaga. Baka naman isimba ka lang tuwing linggo or just nagiging ritual na lang. Magandang araw po sa bawat isa. Para po sa Word of God natin for today, ito po ay matatagpuan sa Ephesians 2 verse 10. Ito po ay kinuha ko sa devotion ng Daily Devotion ni Pastor Rick Warren noong April 1, 2024. Sabi po dito, Ephesians 2 verse 10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us. Sa Tagalog po, sabi dito, sa Magandang Balita Biblia, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, na nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na ihinanda niya noong una pa man upang gawin natin. Pinamagatan po itong God made you for a mission. Hindi ka lang inilagay dito sa mundong ito para lang mabuhay para sa sarili mo. Ginawa ka ng Diyos for a greater purpose. Hindi lang to make money, to retire, and then die. You were made for a mission, and that mission gives your life meaning. Ito yung nagbibigay ng kahulugan ng buhay mo. Sabi nga doon sa Ephesians 2 verse 10 na binasa natin, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinanda niya noong una pa man upang gawin natin. Sa madaling salita, tayo ay mga unique person. Wala sa mundong ito na katulad mo, katulad ko, even nung past or present o sa future. Walang magiging katulad mo. Ikaw ay nag-iisa. Ginawa ka ng Diyos na unique, ikaw lang ang nakakapag-contribute sa mundo. Yung kaya mong gawin, ikaw lang yun. Ito yung magiging life mission mo. Ano yun? Hanggang sa malaman mo yung life mission mo, hindi nagkakaroon ng kahulugan ang buhay mo. You're just existing. Ang buhay natin sa mundo, no, parang ang ganda, parang ang hirap iwanan. Pero ito ba talaga yung gusto ng Lord sa buhay mo? Kung hindi mo pa na-experience yung fulfillment na yon, hindi ka nabubuhay sa paraan ng gusto ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga doon sa Mark 8 verse 35, ang sino mang nagnanais na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang walan ang kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. So sinabi to ni Jesus, Mark 8 verse 35. So binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na buuin mo ang buhay mo sa loob ng kanyang mission. Yung mission niya para sa'yo. Ang tanging paraan na magagawa mo ito ay magsimula ka sa firm foundation, which is Jesus Christ, yung ating firm foundation. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 3 verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaari pang ilagay maliban sa inilagay na walang iba kundi si Hesus Kristo. Sa maaari mong piliin ang bubuuin mong buhay na kay Jesus yung foundation, o ito yung magiging pangmatagalan. It is eternal. O kaya naman, pwede mo ring piliin at gugulin yung buhay mo sa paghahabol ng mga bagay na magdadala lang sa'yo sa kabiguan. You are just chasing after the wind. Ito ay katotohanan na haharap tayo sa Diyos isang araw. Tatanungin niya sa atin kung ginawa ba natin yung mission na ibinigay niya sa atin dito sa mundo. Isang araw, magkakaroon tayo ng linaw kung yung ginawa ba natin, yun yung gusto ng Diyos para sa atin. Pero pag dumating yung araw na yon, baka huli na, hindi mo na alam kung iyan ba talaga. It's better na you have Christ in your heart, in your life, na baka naman isimba ka lang tuwing linggo or just nagiging ritual na lang, or kasi ito yung nakasanayan. Ating hanapin yung talagang mission natin sa buhay natin. At ano ba yung mission na to? What is our Great Commission ba? Diba? To go and preach the gospel, make disciples, diba? Sa lahat ng Kristiyano, sinabi yun ng Lord. Hindi lang yun para kay pastor, para sa mga manggagawa, at sa mga leaders. Hindi po, para sa lahat yun ng mga Kristiyano. Kailangan magkaroon tayo ng eagerness to share the word of God, to share the good news sa lahat ng ating makakasalamuha.
kaluluwa yan eh, di ba? Ito yun yung mission natin sa ating buhay. We have to go and make disciple. At kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga yung mission natin dito sa mundong ito. I hope na tayo ay may natutunan sa mga salitang ito. So, God bless you. Nawa ay may natutunan po tayo.